Pakinggan po natin itong sinabi ni Harry Roque dito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. May isang Malaysian doon, ang sabi niya, hinahanap ko nga yung video wala doon sa website ng Al Jazeera, pero narinig ko yun. Kinahihiya namin ng Pilipinas dahil sa kanyang posisyon na sunod-sunuran sa Amerika. Kinahihiya daw ang Pilipinas ng ASEAN dahil tayo lang daw po ang sunod-sunuran sa Amerika. Totoo po yun, ha? Tayo lang talaga ang nagpapautos sa mga Amerikano. Pinagagamit natin ang basa militar at yung aking artikulo po, itong Sabado, tumawag sa akin na napakadaming senador. Naku po, bagamat nakita nga natin sa pahayagan, yung balita na nag-deploy dito sa Pilipinas sa mga Amerikano ng medium-range missile launchers, hindi po nila sinabi kung anong importansya nun. Okay, ito po yung reaction natin. Una sa lahat, aminado ka naman pala na hindi mo makita yung video at hindi mo sa amin na i-present yung video, paano ka namin papaniwalaan? Paano namin pangahawakan na sinabi nga yan ng isang Malaysian? Pangalawa, kamo, isang Malaysian na nagsabi, anong bigat niyan? Anong value niyan? Anong uri ba ng Malaysian yon? Yung ba ay head of state? May katungkulan ba yun sa kanilang militar? May katungkulan ba yun sa kanilang gobyerno? So, una, mahirap paniwalaan kung wala talagang video kasi sabi mo hindi mo makita yung video. Pangalawa, sino ba yung nagsabi? Baka naman mamaya putyo-putyo na civilian or ordinary Malaysian lamang yan. Siyempre, may opinion siya, no? May opinion din tayong mga Pilipino. Sunod, sabi ni Harry Roque, pwede niyang balikan, sinabi daw ng Malaysia na yon na kinahihiya ng ASEAN ang Pilipinas. Ito naman po yung masasabi natin dyan. Hindi naman po siguro representative ng ASEAN yung Malaysia na yon, ano? Yung nagsabi na yon, hindi naman siya representative ng buong ASEAN nations. So kung totoo man yon, anong paki natin, no? Anong pakialam ng ASEAN community? Sino ba yung taong yon sa Association of Southeast Asian Nation? Sino ba siya? Siya ba ay may katungkulan sa ASEAN? Siya ba ay representative din ng bansa nila para sa ASEAN? Sino ba siya sa ASEAN, no? Paano natin na papahalagahan ng kanyang pahayag kung totoo man yung pahayag na yon? Tsaka kung totoo man yon, wala tayo dapat pakialam dyan. Opinion niya yon, no? Bansa natin to, tayo yung masusunod kung ano yung gusto natin sa bansa natin. Kung totoo man yan, ano pang aasahan natin sa Malaysia? Ang laki ng atraso ng sa atin. Kinamkam niyan ang Sabah. Parang China din yan nangangamkam ng hindi kanila. So anong aasahan mo dyan? Alam nga namang sabihin niya na tama ang ginagawa nyo, Pilipinas, no? Na pinatitibay nyo ang inyong relasyon sa inyong mga kaalyansa. Aasahan ba natin sasabihin ng Malaysia yon? Natural hindi. Dahil baka nga takot yan na talagang kapag nakapasok dito ang mga tropa ng mga Amerikano at talagang nagkaroon na sila ng sariling base militar dito, no? Malamang sa malamang matatakot yan dahil baka tulungan tayo ng Amerika na bawiin ang Sabah. So anong aasahan mo sa Malaysia na sasabihin niya na maganda sa Pilipinas? Meron siyang kinamkam sa atin, yun ng Sabah. Yan ay kung totoo man na sinabi nga yan ng Malaysia na iyon. So hindi natin dapat pinapahalagan kung ano man yung kuda ng Malaysia na yan, especially kung negatibo yan about sa bansa natin. Ang hindi ko lang magets dito kay Harry Roque, imbis na supalpalin niya yung Malaysia na yon or i-oppose niya, tila yata nirarab pa. Nirarab pa niya sa pagmumukha nating mga Pilipino yung sinabi ng Malaysia na yon. Na tila pinamumukha pa niya sa atin na, eto, kinahihiya na tayo ng Malaysia or ng sinasabi niyang Southeast Asian nation. Kinahihiya na ang Pilipinas, no? Tila gusto pa niya sa ating ipaalam, no? Imbis na i-oppose niya or magalit siya dun sa Malaysia na yon, kontrahin niya yung Malaysia na yon at ipagtanggol niya ang Pilipinas, parang kabaligtaran po ang nangyari. Talagang parang ihinilamos pa sa atin ni Harry Roque, ipinamukha pa niya sa atin yung sinabi ng Malaysia na iyon. Tama ba yon, mga kababayan? Sa bagay, anong aasahan ko din kay Harry Roque? Para nga sa kanya, hindi si PBBM ang totoong presidente. Naalala niyo yung pahayag niya na si BP Inday Sara daw po ang totoong presidente. No? So ano pang aasahan natin dyan? Na imbes na kampihan mo ang Pilipinas, ang gobyerno ng Pilipinas, ang Pangulo, at ipagtanggol mo doon sa Malaysia na iyon, tila yata pinamukha mo pa sa amin, sa aming mga Pilipino, yung sinabi ng Malaysia na iyon, kung totoo man yun. No? So, hindi ko na makita sa'yo ang pagka-Pilipino at pagka-makabayan. Harry Roque, hindi ko na makita yun sa iyo. Kahit gaano ka katalino, hindi yan marirecognize or i-acknowledge ng mga Pilipino kung hindi ka maninindigan sa kagustuhan ng maraming Pilipino. Kung hindi ka maninindigan sa tama para sa Pilipinas natin. At kung hindi mo ipagtatanggol ang Pilipinas at ang mga kapwa mo Pilipino. Akalain mo, binabadmouth na pala tayo ng Malaysia na iyon. Bakit hindi mo ipagtanggol ang Pilipinas? Bakit tila pinamukha mo pa sa amin? Hindi maganda yan, pero ikaw yan, karapatan mo kung anong gusto mong sabihin. Pero sa amin, nakikita namin ang totoo mong kulay, ang totoo mong karakter bilang tao na nakatira sa Pilipinas. Nakikita namin yon. And for me, personally, hindi po ako na-impress dyan. Pero buhay mo nga yan,
Siguro wala kami magagawa, nagbibigay lang ako ng reaksyon, pero ako nagpapasalamat at natutuwa na mas maraming Pilipino ang kampi ngayon sa Pilipinas, sa Pangulo, sa gobyerno ng Pilipinas na naninindigan sa ating karapatan, soberanya at may mga polisiyang pro-Filipinos. At ito pa po mga kababayan, pagkatapos nga po magbigay ng simpatya ni Harry Roque kay Alice Guo, si Alice Guo po ay, ayan, tax evasion case being prepared versus Alice Guo. Sasampahan ng tax evasion case si Guo. At bukod nga po doon, ayun nga po, si Mayor Guo ay pinasuspend na ng ombudsman, no? Todo tanggol ang mga DDS kay Mayor Guo kahit evident na may mali, no? Todo tanggol sila. Ganun din po ang ginawa nila sa mga nasasangkot sa Pharmally scandal. Pinagtanggol nila noon, nananawagan sila na stop na po yung hearing sa Pharmally noong nakaraang administrasyon. Talagang nakikipagbardagulan sila sa social media, no? Para lamang matigil na yung hearing sa Pharmally, no? Hindi muna nila alamin ang totoo bago sila kumampi. Ganun din ang ginagawa nila kay Mayor Guo. Kinakampihan agad nila, binibigyan agad nila ng simpatya, at pinagtatanggol agad nila kahit evident na may mali, no? Ganyan po sila. Regarding sa Pharmally, sabi dito sa Manila Bulletin, so it was Digong all along. Former Department of Health Secretary Francisco Duque III has told Solons that it was former President Rodrigo Duterte who ordered the controversial transfer of 47.6 billion from the DOH to the Procurement Service of the Department of Budget and Management for the purchase of COVID-19 supplies in 2020. Ayan mga kababayan. At ito pa, the Supreme Court has ordered the transfer of complaints lodged against KOJC leader Apollo Quiboloy in Davao City Court to Quezon City. Ayan. Well, tama po yan. At least, walang magiging bias dyan sa Quezon City. Kasi kung sa Baluarte nga naman niya gagawin, parang mahirap po yun, ano? Pero ang tanong, nasa na po ba si Quiboloy? At eto nga po, PDP laban under former President Duterte is fast sinking into oblivion, sabi po ni The King. Yan nga po, dahil sunod-sunod po ang nagwi-withdraw or nagre-resign sa partido ni dating Pangulong Duterte. Nag-aalisa na po sila, no? So parang masakit mong sabihin or marinig para sa mga DDS, iniiwan na po si dating Pangulong Duterte ng kanyang mga kaalyado. At eto pa mga kababayan, eto po yung nakakagulat. Sabi dito, 37 in Davao City's PSSO dismissed for illegal drug use. Ayan, mismong empleyado ng local government ng Davao ay nagpositibo sa pinagbabawal na gamot. At pagkatapos nga po ng balitang yan, 14 million shabu recovered at Davao checkpoint. Ayan, mga kababayan. Talagang nakaka-turn off po, no, yung mga ganitong balita. Kasi ang papromo nila, ang mga tao sa Davao City ay disiplinado at sinasabi nila na drug-free ang Davao City. Pero bakit sunod-sunod po yung mga nabalitaan natin? Ito lang po yung dalawang recent, no, nabalitaan natin na balita patungkol sa Davao City na may kinalaman po sa shabu. Marami pa po noong mga nakaraang buwan or nakaraang taon. So, yun nga pong papromo nila ay sabi, maayos sa Davao, drug-free, disiplinado ang mga tao. Ito 37 na empleyado mismo ng LGU ng Davao ay nagpositibo sa pinagbabawal na gamot. So talagang nakakadismaya po yan. Ayun na pong humusga mga kababayan. Sana po ay makapagbigay kayo ng inyong opinion sa comment section at huwag nyo kalimutang i-like ang ating video. Maraming pong salamat sa panonood.